Yan, no? Sana hindi against the light. Against the light ba? Madilim ba mukha natin o nagdidilim ang paningin nyo? Magandang umaga po. Hindi ko na ho tatanong sa inyo kung ano yung nasa background ko, kung nasan tayo. Well, alam nyo na ho yan. Nasa isang golf course ho tayo, inagahan talaga natin para makapag-vlog muna tayo. Allowed na po tayong mag-live. Baka ho magkamali ako kaya recording muna tayo. And muli maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nagme-message sa atin, sa mga nagko-comment. Ang taas po ng engagement, although hindi pa ho ganun kataas yung mga subscriber natin, pero okay lang po. Ganyan ho talaga pag nagsisimula at nasa pangatlo pa lang naman ho natin itong pagla-vlog. And ang topic natin ngayon, yung ginawang pagpapatawag ng National Bureau of Investigation sa mga media men na nagsulat patungkol sa isang nagpapakilalang ahente ng NBI na nangongolekta ng kotong, tongpats at lagay sa illegal na isabong at sa illegal na pogo operation. Sabi ko sa inyo, mahaba tong kwento nung sa itong kwento ng isabong na lalo pagkapatungkol sa gurguran dahil hanggang ngayon po 34 na missing sabongeros ang hindi pa rin nakikita at 34 na pamilya ng missing sabongeros ang nananabik na sila'y mahanap at nananabik na makapiling muli sila at hinahanda na rin naman nila yung sarili nila kung tuluyan ngang nagurgur itong mga nawawalang sabongeros. Basta ang sa kanila ay makita nila yung kanilang mga labi at syempre mabigyan sila ng hustisya. Nagdadatingan yung mga gwapong mga golfer. Alam ko napapatingin sila sa atin, hindi nagla-vlog po tayo. Hindi tayo nagpaalam dito sa golf course. And dun sa driving range maraming tao. Tapos may tournament po mamaya. Ayan. Maganda ang weather, maganda ang panahon. Sana hindi tumaas ang sikat ng araw mamaya dito sa lugar namin. No? Maapektuhan yung mga naglalaba at saka nagpapakula. Kasi malaking bagay po pagka hindi masyadong mainit pag naglalaro ka ng golf. Minsan tatalakayin ko sa inyo kung mahal ba talaga ang sports na golf o laro lang ito ng mga may pera, ng mga mayayabang. Pero sa ngayon, ang itatopic ko po sa inyo ay yung ginawang pagpapatawag ng NBI sa mga mamamahayag. Nakausap ko kahapon yung isa sa pinatawag na media man. Veteran na diarista na rin ito, si Cesar Barquilla ng Police Files Tonight. And ikwento niya sa akin na nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Siguro para kunan sila ng reaction at iba pang information kung ano ba talaga nilalaman nung nilabas nilang artikulo hinggil dun sa nagpapakilalang kolektor. Kung matatandaan nyo nung unang vlog natin, binanggit ko na rin na to, yung isang alias Paul Tangkad na kinuha natin ang atensyon at nanawagan tayo kay NBI Chief Director Jimmy Santiago na sana aksyonan niya ito dahil nakakasira po ito hindi lamang sa kanyang pangalan kundi nakakasira ito sa imahe mismo ng NBI bilang isang credible at kinikilalang ahensya ng pamahalaan na kalaban ng mga masasamang loob at masasamang elemento sa lipunan. Dahil doon sa ginawang pagpapatawag na yun ng NBI sa mga media men, unang-una, pinasasalamatan natin ang tanggapan ni NBI Director na Chief Jimmy Santiago at sinasaluduhan natin dahil kahit papano ay gumagawa ng aksyon ang kanyang tanggapan. Kaya lang, pangit po tingnan na yung mga media men na sila lamang nagsisiwalat ng katotohanan at sila lamang nagbibigay ng impormasyon
hinggil sa ginagawang katarantaduhan ng ilan nilang tauhan, sila pa yung ipapatawag. Kasi aminin man nila o hindi, ang tingin dito ng ilang mga practicing journalists, mistulang harassment ito o para kayong nang-i-intimidate. Bagaman sa kwentuhan namin ni Ginoong Cesar Barquilla, sinabi niya na mababait naman daw yung mga NBI at hindi naman siya pinagalitan, hindi siya inaway, kundi humingi lamang ng impormasyon kung sino ba talaga yung sinulat niyang Paul Tangkad. And tinanong din ng mga ahente, ng mga investigador, kung sino naman ang source ni Cesar Barquilla. Naturalmente, hindi yun isasabihin ni Barquilla dahil ayaw niya ring mapahamak ang kanyang source at karapatan ng bawat mamamahayag na hindi i-reveal kung sino man ang aming mga informante. Mabait daw yung mabait yung mga ahente. And nakita ko yung imbitasyon. Ang nakapirma ron si Attorney Ervin Garcia na siyang hepe ng Deputy Chief of Staff siya ni NBI Chief Director Jimmy Santiago, and siya rin ang hepe ng NBI Internal Affairs Division, AID. At ang Internal Affairs Division, ito po yung nag-iimbestiga hinggil sa mga reklamo at anomalya o sumbong laban sa ilang ahente ng kanilang opisina o ng buong NBI. Si Attorney Ervin Garcia po ay magaling na ahente, CPA lawyer po siya at napakabait, napaka down to earth na tao nito. Kasi bihira yung iba talaga, yung ibang NBI, hindi naman, wag na mamamasamain ng mga kuya natin sa NBI at saka mga ate, no. Yung iba kung makaporma talaga, kung makaasta, kala mo kung sino na. Pero yung isang Attorney Ervin Garcia ay malumanay at CPA lawyer, magaling na ahente na kasama ko na rin po siya, at kung hindi ako nagkakamali, nakatuwang ko siya sa isang binyagan, kaya magkakilala kami. Then nag-usap kami sa telepono kasi nung pagtapos nung nasa NBI si Cesar Barquilla, pinakausap niya sa akin. So ang sinabi ko kay Attorney Ervin, sabi ko, kuya, okay yan, nag-iimbestiga kayo. Huwag niyong mamasamain na nagsusulat kami o may mga nire-report kaming mga media men patungkol sa kabulukan ng ilang kasamahan nyo. Pero para ipatawag sila, pangit tingnan. Although karapatan nyo yan at nasa kung ginagawa nyo yung tamang proseso, okay lang yan. Pero ang dating yan, parang harassment at parang nakaka-intimidate. Although lilinawin ko, paulit-ulit kong sasabihin dito, na maayos ang ginawang pakikisalamuha at pakikipag-usap ng NBI operatives sa journalist na si Cesar Barquilla. Kaya lang, para tanungin kung sino yung informante nito at hindi mabibigo kayo. At ang dapat nyo kasing ginagawa na ngayon, naturingan kayo ang NBI, na ang ibig sabihin ay National Bureau of Investigation, na ibig sabihin, mas magaling kayo mag-imbestiga. At hindi, kung gusto nyong malaman kung sino yung Paul Tangkad, hindi na kinakailangan manggaling pa sa aming mga mamahayag, sa aming mga vlogger, kung sino itong tiwaling miyembro ng NBI. Kasi mas malawak po ang resources nyo. At si Paul Tangkad, para sa kaalaman nyo dyan sa NBI, ay kilalang kilala sa inyong opisina, sa inyong kagawaran, na tiwali at gumagawa ng katarantaduhan, kabulastugan at gumagawa ng pera. Ang sabi pa nga ng informante ko hanggang kapon, nag-verify ako kasi syempre ka-counter natin uli. O kamusta ba? Sabi ko rin sa nagbibigay sa atin ng informasyon. Sabi sa akin, sabi niya, boss, tuloy pa rin po at binabala at nagyayabang daw si Paul Tangkad na kahit sinong media men daw ang sumulat sa kanya o kahit i-vlog mo pa raw boss, hindi raw siya tatanggalin ni NBI Director Jimmy Santiago kasi untouchable daw siya at super bagyo at super lakas daw siya sa direktor na ayokong paniwalaan. Sinabi ko rin kay Attorney Ervin Garcia, sabi ko, Attorney Ervin, pakisabi kay Director na hindi kami kalaban.
At pakisabi kung na-criticize man siya, constructive criticism ito. Also, na constructive criticism ito at huwag niyang at hindi ito destructive at hindi ito para siraan siya. And eto pa, bibigay akong halimbawa. Lagi kong sinasabi paulit-ulit ko na nire-report dito, paulit-ulit ko na kunikwento sa inyo na may isang opisyal ang nagwala, nagalit at nagpakita ng kagaspangan na ugali sa isang flag raising ceremony sa mga kapwa niya opisyal. Bakit yung mga kapwa mo opisyal kayang-kaya mong duruin, kayang-kaya mong bull-outin, pero pagka may mga ganitong may mga tiwaling miyembro ng NBI, parang alumpihit tayo para aksyonan. And muli, pagka ganun po ang pangyayari, malamang sa malamang ang isipin ng taong bayan, baka nga totoong may basbas yung galaw ni Paul Tangkad at baka nga totoong pinahintulutan siya para gumawa ng pera, para mangolekta ng pera at manghingi ng tongpats, kotong at lagay sa mga illegal na operator ng isabong na nagpapatuloy ngayon sa kabila ng Executive Order number 9 na inilabas ni PBBM. At bukod sa isabong na illegal, kumukuha rin ito ng protection money sa mga illegal operators naman ng POGO na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusugpo ng pamahalaan. At kapag hindi mo sinupil ang katarantaduhan ni Paul Tangkad, Mr. Jimmy Santiago sir, Director sir, boss, manager mo, kakampi po ako, hindi malayong mag-isip kami na bakit hindi mo magalaw at bakit hindi mo masawata ang kabuktutan ni Paul Tangkad. Namamantikaan na rin ba ang labi mo at nakakarating ba yung 2 million pesos weekly sa opisina mo? I'm sure ayokong paniwalaan yan at I'm sure para hindi na ganun ang isipin pa ng ating mga kababayan, naniniwala ako na agad-agad ay aaksyonan mo ito at agad-agad ay mapapaaresto mo, makukulong mo at makakasuhan mo si Paul Tangkad. Sabi ni Attorney Ervin, pinapakuha na rin daw niya yung PDS ni Paul Tangkad, yung personal data sheet. So malamang sa malamang kilala na rin nila ito. And okay yan kung nasa proseso tayo ng investigasyon para dun sa prinsipyo ng tinatawag na due process, pero madaliin po natin ito kasi habang wala kayong ginagawang aksyon dyan, habang wala kayong ginagawang pagkilos laban kay Paul Tangkad, lalo lamang pong mababahiran ng dumi at putik ang imahe ng NBI. And nasabi ko naman yan, maliban sa kay Cesar Barquilla, may isa pa hong newspaper, editor ng newspaper ang tinatawag ng NBI. Pero marahil busy yung mga editor nito at syempre yung oras ng imbitasyon nila tanghali kasagsagan yon ng pagsasara ng kanilang pahina, kaya hindi nakapunta. At I'm sure sakali mang pumunta sila ron, ganun din ang isasagot nila na hindi na nila trabaho na ibigay kung sino yung kanilang informante at hindi na nila trabaho para ibigay pa yung kabuuang detalye na hinggil sa katarantaduhan at kalokohan nitong si Paul Tangkad. And speaking dyan sa kalokohan na yan, may i-share naman ako sa inyo rito na isang blind item. May nag-comment daw, may nabasa ako kahapon, nasa business meeting tayo. May nag-comment na puro daw ako umano at puro daw ako marites daw ako. Kung yan po ang tingin nyo, okay lang po kung yan ang tingin nyo. Pero ginagamit ko po ang salitang daw raw, umano, kapag ang detalye natin ay, alam mo yun, na sarili ko ay malalagay sa balag ng alanganin. Dahil alam nyo naman ang cybercrime. At yung kunikwento ko sa inyo to, ito lang naman yung base sa mga impormasyon na lalaman ko. At wala ring iniwan to na sa isang kwentuhan na magkakaibigan, na magkakakilala. Kung chismis ang dating sa inyo nito, bahala na po kayo. Pero ang tingin ko rito, kung etong klase ng chismis na to, kahit papano ay may kabuluhan. Kasi ang involved dito ay mga
opisyales ng pamahalaan o mga empleyado ng pamahalaan na ang nagpapasweldo ay taong bayan. Kaysa naman pagchismisan natin, yung mga kapitbahay natin na kesyo nabuntis si ganito, na kesyo ganyan. So kahit papano po, nasa inyo na lang po yun kung paano nyo tatanggapin yung mga ikinikwento ko rito sa vlog ni T.O. Pidpuri. May nagtanong din po kung wala na ba ang third floor studio. Hindi po. Hindi mawawala ang third floor studio kasi kami po ni Yusek Pam ay magpapatuloy sa pagbablog namin, magpapatuloy sa pagbibigay at paghahatid ng mahalagang impormasyon, kuro-kuro at aming opinyon hinggil sa kaganapan sa lipunan, na minarapat ko lang po na magkaroon ng sarili kong YouTube channel kasi may mga impormasyon ako na katulad nito na kaunting expose o baka bukas makalawa may malaking expose at may mga marites na ganito na ayoko namang mapahamak ang isang Yusek Pam. And may hiwalay din naman pong YouTube channel si Madam Pam. Yun yung Great Conversations na please i-follow nyo po kasi may mga personalidad siyang nai-interview ron na ini-interview at may interview pa na magbibigay inspirasyon sa atin na katulad nung success story ng isang Chet Pastrana na minsang inintriga ng palasyo ng Malacanang na naging dahilan din ng paninira kay Attorney Vic Rodriguez dahil di umano ay magbayaw daw sila kaya ibinigay yung pwesto na Philippine Ports Authority kay Chet Pastrana. Yung kabuang kwento niyan ay panoorin nyo po sa YouTube channel ni Miss Pamela Pedroche sa Great Conversations. And eto, bigyan ko naman kayo ng marites kwento o blind item patungkol naman sa bembangan ng dalawang Senate staff na tauhan ng isang natalong noon, tauhan ng isang senador, ngayon, tauhan ng isang natalong senador. Yung bembangan na yun ng Senate staff, pinag-uusapan po sa Senado. Bagaman personal nilang buhay ito, pero tulad nga ng sabi ko, hindi maiiwasan yung mga ganitong uri ng kwento kasi pasweldo po sila ng taong bayan. At kahit papano, masasabi nating bahagi, mga miyembro rin sila ng mga public servants. Si lalaking Senate staff, malapit na malapit kay Mr. Senator at malapit din ito sa palasyo ng Malacanang. Madalas nakikita ko, laging nagpapapicture ito, lalo dun sa babaeng butod, di ba? Ang catch lang, may asawa si Mr. Senate staff. Si babae naman, sabi ng ating informante, ay dalaga. At kung nagmamahalan sila, nag-iibigan sila, okay lang yun. Ang catch lang dito, nung panahon, nung nagtatrabaho sila kay Senator na natalo, mukhang kinukonsinti sila ni Mr. Senator. At dumating pa sa punto na bumili ng bahay at lupa si Mr. Staff. Natural, doon niya itinira si babaeng staff at pati kotse. So, ang tanong ngayon, sabi ng mga marites, mga dakilang marites sa Senado, paano ngayon masusustentuhan ni Mr. Senate staff yung relasyon nilang dalawa nitong si babaeng staff gayong natalo na ang kanilang boss. Kalimitan yung mga Senate staff, lalo pagka magaling ka at alam naman ng mga senador na efficient at effective ka bilang empleyado. Kalimitan inaabsorb sila. Pero sana i-absorb sila dahil ayoko po makakabalita ng mga kakilala, kasamahan o kahit sino nating kababayan na nawawalan ng trabaho at nababasagan ng kapagkainan. Pero ang tanong ngayon, sakali bang i-absorb sila ng ilang senador o mga baguang senador ngayon, kukonsintihin pa rin kaya yung kanilang bembangan? Grabe, aga ng marites natin, no? Pero hanggang dyan lang muna yung kwento natin at bibitinin ko kayo dyan. Marami pa ho tayo mga kakaibang kwento.
na ipapaabot sa inyo. At sa susunod nating vlog, ikukwento ko naman kung ano yung sinasabing recording ni kay Gretchen Barreto, kaya na di umano'y narinig mula sa bibig mismo ni Gretchen na may death threat kay Don Don alias Totoy. So, hanggang dyan lang po muna. Sana mamaya makapag-live tayo habang naglalaro tayo sa fairway. At muli, ito po ang inyong lingkod, ang T-Op ni Puri, na nag-iiwan sa inyo ng katagang paalam, sayonara, at adios mga amigos. Thank you Lord. Mag-ingat po lahat.